Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, iaakyat po sa Supreme Court ni Minority Leader Coco Pimentel. Ito pong usapin tungkol po sa CIF, Confidential and Intelligence Fund ng Pangulo ng Pilipinas. Ayaw pong bigyan ni Pimentel, pero talo po siya, kaya po iakyat niya. Okay, ikalawa. Bakit nyo talagang ipagpipilitan ni Pimentel mga kaibigan, ano? Tatanggalan yung presidente ng Intelligence Fund? Ay, eto muna, pangalawa muna, ito yung punto ko. Matagal ka ng senador eh. Senator Coco. Ang tagal mo ng senador. 'Di ba? Naalala ko, prinotesta mo pa si Zubiri. Nagtatalo kayo kung sino pan-12 sa inyo. Nireklamo mo si Zubiri at ikaw yung lumabas na pan-12 talaga. Napilitan si Zubiri na mag-resign before na ilabas ng yung si Coco Pimentel pala mga kaibigan yung dahilan kung bakit nag-resign si Zubiri. Tunay na resulta. Ang tagal nyo na. Bata pa ako nun eh. Yung pagtatalo na yun. Matagal na kayong mga senador. Wala akong nabalitaan na kinwestiyon mo yung intelligence fund ng mga dating pangulo. Tama. No? Bakit ngayon lang? Ano meron ngayon? Bakit ngayon mo gustong mawala ng Intelligence Confidential Fund ang Pangulo ng Pilipinas? O ikalawa, totoo ba yung sinasabi nila na dahil ang Pangulo ay ano yung sinasabi nila? Civilian. Ipaubaya na lang yan sa mga military, sa DND, sa nangangalaga sa security. Kaya nga mali yung konsepto na yan eh. Alam niyo kung bakit? Tignan po ninyo. Ang nagpaliwanag niyan si Pangulong Duterte. Walang confidential at intelligence fund si Pangulong Marcos. Halimbawa, tinanggalan nyo. Saan siya aasa ng intelligence? Sa mga general, sa mga DND. Alam niyo po ba, hindi po ba niyo nababalitaan na marami pong pangulo ng iba't ibang bansa, nakukudita sila? Karaniwan po pag sinabi kudita, sino po yung namumuno? Mga general. Yan, kudita sa Myanmar. General po yan. Kung wala kang sariling intelligence, ikaw presidente, paano ka na? Nasa mercy ka lagi ng... May point si Kuya Badong rito mga kaibigan eh, no? Militar. At mga kapulisan, dahil sila may intelligence, hindi mo malalaman eh. Nagpa-plot na pala sa iyo yung mga militar at mga pulis. Wala kang kamalay-malay. Bakit? Wala kang intelligence eh. Sa kanila ka lang umaasa. Alangan naman feedan kanila na meron pong pagtatangka yung general namin, pinagtatangkaan kayo. Hindi po pwede yung ganun. Hindi po pwede, naaasa lang kayo dun. Yung presidente. Magiging sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng mga militar at polis. Kung ano pinid sa kanya, yun na yun. Hindi ko sinasabing merong koplat, no? Pero paano po yun? Pag may binabalak yung mga militar, paano niya malalaman? Sa militar lang siya kumukuha ng intelligence. Kaya imposible po yan. That is the most impractical na pwede niyong isuggest sa Pangulo na siya ay mawalan ng sariling intelligence.
Kahit nga yung pangalawang pangulo, dapat may intelligence din. Di ba? Halimbawa, alam niyo po ba yung pangunahing trabaho ng pangalawang pangulo? Humalili bigla. Alam niyo ibig sabihin ng humalili bigla? Once na may nangyari, knock on woods, hindi si Pangulong Marcos, kahit sinong pangulo, once na naaksidente, sumabog yung eroplano dahil sa biyahe, halimbawa, hindi pwede po yung mga vacuum of leadership. Dapat automatic. Nabalitaan mo, sumabog yung eroplano, nanunumpa na yung pangalawang pangulo. Hindi po kinakailangan magbotohan. Kaya nga may rule of succession. Dahil hindi po pwedeng nakahang yung isang bansa na walang leader. O halimbawa, tinanggalan nyo na intelligence pan si Inday Sara Duterte. Wala siyang kamalay-malay sa nagaganap sa kapaligiran. Ang pangit po. Mahirap po para sa isang leader ng bansa na wala siyang kamalay-malay sa kapaligiran. Papalit siya kagad. Again, nasa mercy na naman siya ng mga militar police. Kasi tinanggalan nyo na intelligence. Dapat laging may intelligence pa. Sabi di naman totoo yan, wala namang pagtatangka. Meron ako na panood, yung Alien versus Predator. Nagmarka to sa akin. No? Yung merong anti-gun dun. Hindi raw siya nagdadala ng gun. Ang sabi nung isa, yung baril parang condom yan. No? Dapat lagi ka may dala. Mas maganda na yung may baril ka na hindi mo nagamit kaysa kailangan mo ng baril na wala kang dala. Ganon din po yun. May sarili kang intelligence. Kasi hodang hindi mo magamit yan kasi hodang wala nagtangka. Nakudita o kung ano pa man. Kasi hodang ang pangunahin mo rin source yung militar at pulis din. Dapat may sarili ka pa rin dahil kahit hindi nagkaroon ng kudita, at least handa ka kung ano man ang mangyari. Yan po mas maganda. Mas maganda na may baon ka kaysa nangailangan ka nang wala ka. Ako, ganun ang pananaw ko sa buhay. Once na nag-inuman, may condom na ako. Alam ko na magaganap pag nagkainuman. Biro lang. Kumbaga handa na sa pwedeng mangyari. Hindi po Kuya Badong, ha? Just in case, di ba? Para po safe ka. Pagka paglasing ka, pumupogi ka eh. Feeling mo. Para mas maunawaan natin yun. Ganyan po ang logic nung intelligence fund. Once na uminom, dapat meron ka kasi pumupogi ka eh. Biro lang po, hindi ko po ginagawa yun. Napapanood lang na naririnig ko lang sa kwentuhan. Okay, yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Ngayon naman po ay pwede na po tayong bubukas na po natin sa inyong mga katanungan at sa inyong pong mga reaction. Yan. Magbabasa na po ako. Tapos na talaga mga kaibigan. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.